Magandang umaga, Davao, Mindanao at sa apat na sulok ng mundo. Ako si Mirasol Sibayan Cacho, ang inyong tagapagbalita sa araw na ito. At bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe at pakipindot na rin ang bell button para sa mga bagong kaganapan sa channel na ito. Pinoy Rab YouTube channel. Mga ulo ng balita, ulat panahon. Lokal na balita. Exemption sa mga pangunahing programa ng DSWD sa kabila ng spending ban. Matagumpay ang unang Oplan Bakla. Navy, nasabat ang 11 milyong pesos na smuggled na sigarilyo sa Davao. Mas gusto ng mga Davaoenyo ang cashless payment. Pambansang balita. Marbel, kinikilala ang mahalagang papel ng kababaihan sa pulisya at pamumuno. 3 magnanakaw, aresto sa Cebu. Pandaigdigang balita. 83% ng mga Amerikano nagsasabing dapat igalang ng Pangulo ang mga desisyon ng Korte Suprema, kahit ang kontrobersyal na mga ito. Hindi na muling magiging pareho ang relasyon ng US at Europa matapos ang tawag ni Trump kay Putin. Balitang aliwan. Captain America, Brave New World star. Isa itong Marvel movie, hindi isang manual para sa Pangulo ng US. Pete Davidson, ipinakita ang kanyang tattoo-free na katawan bilang isang opisyal na nobyo. Balitang pampalakasan. Panalo sa huling segundo si Jude Bellingham, nagbigay ng kalamangan sa Real Madrid laban sa Manchester City sa Champions League playoff. Kevin Durant, naging ikawalong manlalaro sa kasaysayan ng NBA na umabot sa 30,000 puntos, habang natalo ang Phoenix Suns sa Memphis Grizzlies. Trivia. Pilipinas, ang coral capital ng mundo. Ulat panahon. Shoreline ang makakaapekto sa Northern Luzon, Intertropical Coverage Zone sa Mindanao, Batanes and Balayan Island ay makakaranas ng maulap na kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dulot ng shoreline. Posibleng baha at landslide dulot ng mahinang hanggang malakas na ulan. Caraga, Davao Region, Camiguin, Misamis, Dental at Bukidnon makakaranas ng maulap, kalat-kalat na ulan dulot ng ITCZ. Posibleng flash flood or landslide dulot ng malakas na ulan. Maulap at may kalat-kalat na pag-ulan ang mararanasan sa mga lugar ng Visayas, Bicol Region at Romblon dulot ng easterlies. Sa Metro Manila at buong bansa ay makakaranas ng maulap na kalangitan at isolated rain shower dulot ng easterlies. Ang buong bansa ay makakaranas ng malakas na hangin sa direksyon ng east to northeast. Sa mga ganitong sakuna
at panahon na pabago-bago. Maging alerto po tayo at huminaon, alisto at mapagmatsyag. Ako po si Marvin Baguio, nag-uulat. Balitang lokal. Exemption sa mga pangunahing programa ng DSWD sa kabila ng spending bans. Nakakuha ng exemption mula sa Commission on Election, COMELEC, ang Department of Social Welfare and Development, Davao Region DSWD, na nagpapahintulot sa pagpapatuloy ng 28 pangunahing programa sa kabila ng election spending ban. Kinumpirma ito ni Regional Director Merlinda Paragamak sa kapihan sa Davao event. Magpapatuloy ang mahahalagang inisyatiba tulad ng 4Ps, AICS at Sustainable Livelihood Program upang suportahan ang mga mahihirap na komunidad. Samantala, nagbabala si COMELEC Chairman George Garcia sa mga politiko na huwag makialam sa pamamahagi ng ayuda. Tinitiyak ng exemption ang tuloy-tuloy na suporta habang pinapanatili ang integridad ng halalan. Matagumpay ang unang Uplan Backlash. Inilunsad ng Commission on Election Davao Region COMELEC Davao ang kampanyang Uplan Backlash noong February 11, 2025 upang alisin ang mga illegal at sobrang laking campaign material sa lungsod. Ayon kay Assistant Acting Regional Director Guy Inumerabeles, karamihan sa mga paglabag ay may kinalaman sa posters na nakakabit sa mga poste ng kuryente at puno. Pati na rin ang mga lumalampas sa itinatakdang 2x3 talampakang sukat. Nakatutok ang operasyon sa Matina Crossing, Bangkal at iba pang pangunahing distrito na may kasamang seguridad mula sa militar at pulisya. Bagaman wala pang ipinapataw na multa, maaaring maharap sa kaso ang mga paulit-ulit na lumalabag ayon sa Omnibus Election Code. Hinihikayat ng COMELEC Davao ang mga kandidato na sumunod sa regulasyon para sa patas at maayos na eleksyon. Navy, nasabat ang 11 milyong pesos na smuggled na sigarilyo sa Davao. Nasabat ng Naval Special Operation Unit 7, NABSO 7, ang 11 milyong pesos halaga ng smuggled na sigarilyo sa Tibungco, Davao City noong February 10, 2025. Ayon kay Lieutenant Commander Renante Villela, iniwan ng mga smuggler ang kontrabando at tumakas nang makita ang mga otoridad. Batay sa tip, nasamsam ang 629 kahon ng sigarilyo at isang motorized bangka na agad isinuko sa Bureau of Customs at Commission on Audit. Nauna nang nakumpiska noong February 4 sa Davao Occidental ang higit 43 milyong pesos halaga ng illegal na sigarilyo na humantong sa pagkakaaresto ng 7 individual. Patuloy ang operasyon ng mga otoridad upang labanan ang smuggling sa rehiyon. Mas gusto ng mga Davaoenyo ang cashless payment.
Ayon sa isang survey ng University of Mindanao, 77.4% ng mga Dabawenyo ang gumagamit ng cashless payment platforms, kung saan mas pinipili ang mobile wallets tulad ng GCash at Maya. Isinasagawa ang pag-aaral mula December 5 to 25, 2024 na may 1,550 respondents, kung saan 34.58% ang gumagamit ng digital payments ng maraming beses sa isang linggo. Bagaman pinapahalagahan ng marami ang bilis at kaginhawahan nito, may pangamba pa rin sa internet reliability at seguridad. May ilan pa rin mas gustong gumamit ng tradisyonal na cash, lalo na sa mga rural na lugar. Isinasagawa ang survey gamit ang Meta platform na may 95% confidence level at 3% margin of error, na nagpapakita ng lumalaking pagkahilig ng Dabawenyo sa digital financial transactions. Balitang pambansa, Marbel, kinilala ang mahalagang papel ng kababaihan sa pulisya at pamumuno. Binibigyang diin ni PNP Chief General Romel Marbel ang mahalagang papel ng kababaihan sa pagpapatibay ng batas, kung saan halos 20% ng mga pulis ay kababaihan. Noong November 13, 151 babaeng opisyal ang may hawak na mahahalagang posisyon, kabilang ang 4 na general at namumuno sa malalaking dibisyon. Meron ding mga babaeng hepe ng pulisya sa Makati at Mandaluyong, pati na rin sa 5 lalawigan. Iginiit ni Marbel na ang pamumuno ay nakabatay sa kakayahan at hindi sa kasarian. Pinagtitibay ang pangako ng PNP sa pagkakapantay-pantay at profesionalismo. Inaasahan niyang mas mapapalakas pa ng kababaihan ang pagbabago sa pulisya. 3 magnanakaw arestado sa Cebu City. Arestado ng Mabulo Police noong February 12 ang 3 magnanakaw na umatake sa isang call center agent sa barangay Apas, Cebu. Kinilala ang mga suspect na sina Ivan Kier Arda, 29, Prince Gerber Floresca, 27, at Giovanni Cabilles Lagahet, 28. Na-recover sa kanila ang isang 22 caliber revolver at ang cellphone ng biktima na nagkakahalaga ng 30,000 pesos. Kilalang kriminal ang mga suspect na sa pilitang pinasok ang silid ng biktima bago siya hinhold up. Natunton sila agad gamit ang CCTV footage. Kakasuhan sila ng robbery, illegal na pagdadala ng baril at paglabag sa Comelec gun ban. Lahat ng suspect ay may dati ng kaso ng pagnanakaw. Balita sa ibayong dagat. 83% ng mga Amerikano naniniwalang dapat sundin ng Pangulo ang desisyon ng Korte Suprema kahit hindi ito popular. Ayon sa Market Law School poll, 83% ng mga Amerikano ang naniniwalang dapat sundin ng Pangulo ang mga desisyon ng Korte Suprema, kahit na hindi lahat ay sang-ayon sa mga ito. Halos 62% ang tumutol sa pagbawi ng Roe v.
Wade at sa ruling ukol sa immunity ni Trump. Ngunit 51% naman ang nagsasabing maayos ang trabaho ng korte. Ang pinakamataas nitong rating sa 3 taon. Mas mataas ang tiwala ng publiko sa Korte Suprema kaysa sa Kongreso, Panguluhan at media. Sinabi ni Trump sa sinusunod niya ang mga desisyon ng korte, ngunit binatikos ang mga pagkaantala dahil sa apila. Samantala, sa 69% ang sumusuporta sa batas ng Texas na nag-oobliga ng age verification sa adult sites at mahigit 60% ang pabor sa pagpapahintulot ng korte sa sentensya sa kaso ni Trump sa New York. Hindi na magiging katulad ng dati ang relasyon ng US at Europa matapos ang tawag ni Trump kay Putin. Nagpapahiwatig ng pagbabago sa relasyon ng US at Europe ang pinakabagong galaw ni Donald Trump. Sa kanyang tawag kay Vladimir Putin, tinalakay nila ang posibleng pagtatapos ng digmaan sa Ukraine at ang palitan ng pagbisita. Samantala, sinabi ni US Defense Secretary Pete Hegseth na dapat nang akuin ng Europa ang seguridad nito. Ipinipilit ni Trump na gastusin ng mga bansang kasapi ng NATO ang 5% ng kanilang GDP sa depensa, habang inuuna niya ang interes ng US sa China at seguridad sa hangganan. Dahil dito, napipilitan ang mga leader ng Europa na bawasan ang gastusin sa social programs para sa military spending. Binago ng pambansang diskarte ni Trump ang tradisyonal na alyansa. Mas pinapaboran ang direktang pakikipag-ugnayan sa mga leader tulad ni Putin at Xi. Ayon sa mga eksperto, ito ay isang paglipat mula sa institutional allowance patungo sa great power politics. Balitang aliwan. Mga bida ng Captain America, Brave New World, isa itong Marvel movie, hindi isang manual para sa Pangulo ng US. Si Anthony Mackie ang gaganap bilang Captain America sa Brave New World, isang pelikulang nagdulot ng espekulasyon sa politika kahit naisulat ito bago ang halalan noong 2024. May mga naniniwalang ginawa ng karakter ni Harrison Ford na si Pangulong Thaddeus Ross na si Donald Trump, ngunit itinanggi ito ng parehong aktor. Hinimok ni Mackie ang mga manonood na tamasahin ang pelikula nang walang halong diskusyon sa politika, habang iginiit ni Ford na ito ay para sa aliwan at hindi isang komentaryong pampolitika. Ito ang unang solo na pelikula ni Mackie bilang Captain America matapos niyang manahin ang kalasag mula kay Steve Rogers, Chris Evans sa Avengers Endgame. Pete Davidson, ipinakita ang kanyang tattoo-free na katawan bilang isang official boyfriend. Ipinakita ni Pete Davidson ang kanyang bagong imahe sa Valentine's Day campaign ng Reformation, kung saan tinanggap niya ang papel bilang isang official boyfriend. Sa isang promotional video, pabirong sinusuportahan niya ang mga
mamimili sa likod ng kamera. Sinabing, ang ganda mo, dapat mo yang bilhin. Kilala sa pakikipag-date sina Kim Kardashian, Emily Ratajkowski at Kai Gerber. Makikita si Davidson sa campaign photos na may suot na shirt na may nakasulat na official boyfriend, habang ipinapakita ang halos wala na niyang tattoo. Sa The Tonight Show starring Jamie Fallon, ibinunyag niya na tinatanggal na niya ang halos 200 tattoo na inilarawan niyang isang herbal sa proseso dahil sa paulit-ulit na laser treatment na nangangailangan ng mahabang pagpapagaling. Balitang pampalakasan. Huling minuto na goal ni Jude Bellingham nagbigay ng kalamangan sa Real Madrid kontra Manchester City sa Champions League. Muling nagpakitang gilas ang Real Madrid sa Champions League matapos ang isang dramatikong 3-2 panalo laban sa Manchester City na sa unang leg ng kanilang playoff knockout tie. 2 beses nanguna ang City sa pangunguna ni Erling Haaland na naka-goal ng maaga at muling nakapuntos mula sa penalty sa ika-80 minuto. Gayunpaman, bumawi ang Madrid sa huling minuto ng laban. Nagpantay ang score sa ika-86 minutes matapos ang pagkakamali ni City goalkeeper Ederson. Bago tinapos ni Jude Bellingham ang laro sa stoppage time, pinuri ni Madrid manager Carlo Ancelotti ang tibay ng kaniyang koponan habang nahaharap ang City sa matinding hamon sa ikalawang leg sa Santiago Bernabeu sa February 19. Kevin Durant umabot na sa 30,000 career points sa NBA, ngunit natalo ang Phoenix Suns sa Memphis Grizzlies. Umabot si Kevin Durant sa milestone na 30,000 career points sa NBA. Isang tagumpay na natamo niya sa gitna ng pagkatalo ng Phoenix Suns sa Memphis Grizzlies 119-112. Si Durant na nagtapos na may 34 points ay naabot ang marka sa isang free throw sa third quarter. Kasama na siya sa hanay ng mga alamat ng basketball tulad nina LeBron James, Michael Jordan at Kareem Abdul-Jabbar. Naitala rin niyang pangatlong pinakamabilis na nakamit ang milestone, kapantay ni Abdul-Jabbar. Pinuri siya ng Sun coach na si Mike Budenholzer habang ipinagkaloob ni Ja Morant ang game ball bilang parangal. Sa kabila ng kanyang kahangahangang performance, nananatili ang Suns na ika-11 pwesto sa Western Conference, malayo sa second place Grizzlies. Trivia.
Pilipinas, ang coral capital ng mundo. Ang Pilipinas ay tahanan ng pinakamataas na bilang ng coral species sa buong mundo. Kaya't itinuturing itong global hotspot para sa marine biodiversity. Matatagpuan sa gitna ng Sulu Sea ang Tubataha Reef, isang UNESCO World Heritage Site at isa sa pinakamalinis na coral reef ecosystems sa planeta. May higit sa 600 uri ng coral at 1,200 species ng lamang dagat. Nagsisilbi itong mahalagang tirahan para sa mga isda, pawikan at pating. Ang makulay na ilalim ng dagat ng bansa ay nagpapakita ng yaman ng ating karagatan at ng pangalagaan ang mga natatanging coral ecosystem nito. At yan ang mga balita sa araw na ito. Maraming salamat po. At hanggang sa muli, ako po si Mirasol Sibayan Cacho, ang inyong tagapagbalita sa araw na ito. Ito ang Pinoy Rab YouTube channel. Inaabot ang Filipino dito sa ibang bansa. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community.